Mainit na balita. Nung dinideliberate yung budget, mapa Kamara, mapa Senado, wala naman yung item ng akap na yan. Opo. Bigla na lang, ba't biglang nasingit ito? Bigla sumulpot. Oho. So, 21 billion naman Opo. sa House of Representatives, bali dagdag ito. At 5 billion naman sa Senado. Pinaghati pa pala. No? Kasi tumayo sa floor si si Senador Amy Marcos, ang dami niyang ang dami niyang masabi pa niya, himala. Talagang nagpahayag siya ng disgusto. Pagkadismaya nga ko. Sabi niya, ang problema dyan, ito yung tanong, Nelson, hindi mo ba naisip? Nandun ka naman eh. Oho. Ba't di ka nakipaglaban? Oo nga po. Kasi dyan kung ako nandun, Oo. magkagulo na kami kung magkakagulo. Hindi ako papayag na mapuporma yun at ang magiging papel ko lang, hindi ako pumirma. Nang dahil hindi ako pumirma, okay na sa akin. Hindi. Ibig ba sabihin kung hindi ka pumirma, nakipaglabang ka? Kaya sinasabi ko, tama lang na tumayo si Senator Amy. Kaya lang, bakit? Hanggang doon lang ba? Kung kailan tapos na. Okay, kung ako yun. Ba't nga hindi ka nang gulo? Kasi kung ako yan, kung ako ang nandyan, magkakagulo na po tayo talaga. Maniwala kayo sa akin. Totoo. Maraming mga sektor ang nag-react. Dahil nga sa naging final form nung budget pagkatapos na isumite yung bicameral conference report. Opo. Isa sa mga nag-react, nagbigay ng, may titulo yung kanilang manifesto, Luwakan Manifesto. Ito ay ginawa, pinirmahan ng retired and concerned members ng AFP Gen, Ay, opo. ng PNP, Uniform Personnel, UP Vanguard, Opo. at ilan pang mga concerned citizens ng ating bansa. Na karamihan nga talaga ay nasa militar, PNP, at meron ding nanggaling sa civil society. Ang bilang ng mga signatories dyan, 193. Ganun karami to. Madami. No? Oho. Palagay ko, hindi naman pwedeng hindi bigyan ng atensyon yun sapagkat doon sa kanilang sulat, ito ay sulat, manifesto na ipinadala nila sa ating Pangulo ng Bansa din, President Bongbong Marcos. At doon ay binanggit nila yung mga ilang bahagi ng kanilang sulat. Opo. Ang sabi nila, halimbawa yung unjustified budget increases, sabi ni Kasi yung mula dun sa NEP din, yung NEP ito yung National Expenditure Program. Opo. Pangkaraniwan, isinusumiti yan ng Pangulo sa Kongreso. Yun ang magiging basis ng Pambansang budget. Opo. pambansang budget. At yan nga ang pagtatalo ng dalawang kapulungan. Opo. Nakita nila na yung Senate budget na nakalagay sa NEP ay 12.8 billion lamang. Oo. Pagkatapos ng BICAM Gen, ito ay na-increase sa 13.9 billion. Sa Makatwid, sabi nila, merong 1.1 billion na increase. Tinaas. Gusto nilang malaman, bakit nagkakaganon? Sa House naman kanya, sa House of Representatives, ang original na budget na nasa NEP, 16.3 billion. Bakit naging 33.6 billion? Naging times, 200 times. Opo, 100 times. Merong increase na 106% or 17.3 billion. Grabe At tapos ang DPWH budget, yung original na nakaporma dyan, 825 billion lang, Naging 1 trillion mahigit. nauwi sa 1.1 trillion Takin niya, no? o increase of about 35%. Opo. Ayun, bukod doon, may sabi sila, bakit ninyo isiningit yung akap? Ang inaano nila, tinatanong nila yung BICAM conference, sapagkat doon sa NEP kanya, miski sa pagtatalo ng dalawang kapulungan, Opo. nung dinideliberate yung budget, mapa Kamara, mapa Senado, wala naman yung item ng akap na yan. Opo. Bigla na lang, ba't biglang nasingit ito? Bigla sumulpot. Oho. So, merong sumulpot na 21 billion naman Opo. sa House of Representatives. Bali, dagdag ito. Oo. At 5 billion naman sa Senado. Pinaghati pa pala. No? So, kung tutusin, kasi... Kaya pala 26 billion, Kong. 26 billion na ano. Ngayon, ang problema kasi dito, ito diniscuss na natin initially ito, Jen. Opo. Kasi yung AKAP ay para sa acronym ito, di ba? Opo.
ayuda para sa parang kapus sa Para kita. sa kapusang kita po. Ang tinatarget daw nila yung near poor. Ang problema dyan, alam mo, pagdating dyan, di kahon yung near poor eh. Hindi basta-basta sinabi mong near poor eh. Merong pamantayan ito eh. Oho. Hindi ganun na. Paano nila tatargetin yung near poor na sila lang? Halimbawa, yung mga leaders namin sa House of Representatives, o leader ng Senado halimbawa, Opo. pumunta sa isang komunidad at namigay. Ibig mo ba sabihin lahat ng nabigyan nandun doon sa kalagayang near poor, kapos ang kita? Paano ko sabihin ng lahat na base sa kanilang sariling Pantaya, o nga naman. pantaya? Pare-pareho naman tayong kapos ha. Oo nga naman. O, palagay mong ganun ang pantaya nila. Pare-pareho tayong kapos. Bakit 10% lang nung aming komunidad ang nabigyan nyo? Paano yung 90%? Opo. So, hindi magiging malinaw ito. Pagkatapos, ano yung mekanismo dito? Yung ang mekanismo, kasali na yung pamantayan dito. Opo. Sinong kumuha? Sinong nag-target? Baka mamaya mga puro kaalyado nyo yung binigay nyo. Hindi mo maalis yun. Kamag-anak. Pagkatapos yung puntong i-audit mo na yan. Paano i-audit yan? Ayun, kaya masama ang loob nitong, parang nakikita ko medyo masama ang loob nila. Kasi sa harap ng pagtaas na binabanggit natin, Jen, Nelson, Opo. nakita naman nila yung deduction sa mga ahensya na nakatutok naman doon sa mapangkaraniwang mamamayan. Halimbawa, Department of Agriculture, Nako, number 1 yan. binawasan ng 20 billion. Hala, laki. Teka muna, kanya, anong magiging impact naman sa farming itong, bakit mo babawasan ng 20 billion? Pagkain yan ko eh. Department of Education, 22.5 billion ang tinanggal. Importante din yan. Hindi ba, Mahirap ang kalidad ng education natin dyan, bumagsak na nga eh. Totoo po. Oho. Magbabawas ka pa ng 22.5 billion, sabing ganun, magiging magiging laban dun sa provision ng saligang batas na nakalagay sa Article 14. Na sa bawat budget, kinakailangan magkaroon ng pinakamalaking priority budget. The highest prioritized budget, education. So bakit ngayon dito tinanggalan mo ng 22.5? Department of Health dyan, tinanggalan ng 25.8 billion. Mahalagang departamento. Department of Labor, Nelson, Opo. binawasan ng 18 billion. Department of Social Welfare, DSWD. Opo. sa taya nila 97 billion, although sa record ni Senador Amy, 94 billion. Palagay mo na lang 95, malaki pa rin yung... Almost 100 billion pala kung ano. Dito makikita mo, ano ba yung pangkaraniwang sinaservisyo ng Department of Welfare? Hindi, mahihira. Opo. DSWD. Kalamidad. Nandyan yung mga 4Ps. Yan, opo. Nandyan yung mga programa na pagka mag-graduate ka na para hindi ka mabitawan ng pag may bibigay pa rin sa yung mga kung ano-ano, mga livelihood. Opo. Mababawasan yan necessarily. Ako po. Department of National Defense, Ayan, importante kinaltasan pa. ng 15 billion. Yun nga, oo. So, ito yung ito yung pinoproblema nila. Ngayon, Jen, kung halimbawa pipirmahan ng Pangulo, meron sa balita nakalagay, pipirma ng Pangulo December 30 yata. Yun na nga po ko, mabate daw sa pinalabas ng PLLO. Kung halimbawa itong pinag-uusapan natin na itong concern nitong Luwakan Manifesto na to, kunwari, sabihin ng Pangulo na, di ba, bibito ko na lang. Oho. Bibito. Line B. Line dito. Pwede rin yun. Oho. Paano yung kinaltasan? Oo. Paano yung dapat mong ibalik? Ayun. Hindi mo na magagawa yun eh. Kasi tapos na yung tapos na yung Yung deliberation plenary debates. Yes po. Total. Meron ng report ang BICAM. Oho. At nakasubmit na doon. Ngayon, ang magiging problema rito, pag inihalo natin sa diskusyon natin ngayon, Opo. yung pagkakakaltas ng PhilHealth fund Opo. na 97 billion din po yun. hindi, parang 74 tapos billion. po, 74 billion. Opo. Medyo may konting may konting may emotional issue doon sapagkat ang sinasabi nila na meron daw silang reserve fund. May mga 400 billion na po sila. Meron silang sinasabing surplus
merong unused. Actually, yung sinasabi nilang unused, hindi unused ang term doon eh. Reserve yun eh. Reserve fund. Reserve fund yun eh. Kasi kung titingnan nila yung batas ng PhilHealth Gen, Nelson, kailangan talagang meron silang reserve na katumbas ng dalawang taon. 2 taon, opo. Kulang pa nga yung 600 billion na yun. Oo. Naalala nyo na kwentahin natin na halimbawa, Yung per capita ng doon na bawat lang per tao. capita nung kanilang medical requirement. Talagang mga ang kailangan mo. Nandito pa si Kuya Benny noon eh. Ang nakwenta natin, 1.1 trillion eh. Kung tutuusin mo, kung talagang i-enroll mo lahat ng Pilipino. Bakit kasi hindi ini-enroll ang lahat ng Pilipino kasi dyan? Nakalagay na universal health coverage na to. Opo. Ano masasabi Lahat to mo dapat. ngayon dyan? Kaya nga po, dapat lahat na kaya tinawag lang Universal Health Paano mo Program. ibabalik ngayon yun kung halimbawa ang gagawin ng Pangulo, ibibito mo lang? Wala na. Ngayon, pag-usapan natin, kasi tumayo sa floor si si Senador Amy Marcos, ang dami niyang ang dami niyang, masabi pa niya, himala. May himala. Walang himala o may himala? Para niya nangangapa kami sa dilim, mayroon pa mga ganun eh. Sabi niya, may mga VIP dito. Kasi yung palang idinagdag, Opo. yung idinagdag na budget, kaya lumaki yung DPWH, parang 228 billion. Ngayon, doon sa tuntunin nila, sinasabi niya, di ko alam yung tuntunin namin, sila nang nagsabi. Sa tuntunin namin kasi, pagka ganyan, kalaki, yung idadagdag mo, meron dapat nakaukulang paliwanag. Ayun. Dadagdagan mo ng 228 billion, ang nakalagay lang na salita, sabi niya, Tatlo lang. various infrastructure projects. 3 words. VIP. Sabi niya, nga. VIP, sabi niya, ano yan? Sino yung very important persons? Kanino yan? O baka very important party list? Ganun na salita niya, no? Talagang nagpahayag siya ng disgusto. Pagkadismaya nga ko. Sabi niya, ito na ang pangalawang pagkakataon sa 6 na taong ko kanyang pamamalagi sa Senado. Ngayon lang ako muling tumayo upang ihayag sa inyo ang aking consternation, ang aking disappointment, ang lahat ng aking nararamdaman. Baya kala mo talagang pabida, Jen, ano? Opo, oo. Humihingi ako ng report. Sabi niya ganun. Nag-caucus pa kami. Wala man lang binabanggit tungkol sa budget. Pagkatapos, sa kabila ng pagsulat ko, sabi niya ganun. Ang ibig niya sabihin, si Senator Grace po, siya ang chairman ng Finance. Opo, oo. Sinabi nilang bibigyan kami ng kaukulang dokumento at saka yung mga papeles para ma-justify po yung yung pagkakagawa ng final na forma ng BICAM report. Wala pong ibinigay sa amin. Sabi gano'n. Paano kayo? At saka sabi po namin, kailangan po transparent. Kailangan po makisama po lahat ng miyembro. Maging transparent po ang ating discussion. Para sa gano'n, makita po natin kung ano po yung detalye, paano po naisaayos ang pinaka-final form ng ating budget. At binabanggit pa niya doon, Nelson, ang ating pambansang budget, sabi niya, kinuha pa niya yung salita ng matandang senador na kung pangalan ni Dominador Aito na yata dyan. Okay. Okay, kaya naman kilala mo yan. Ako, grade 1 ka dyan. Alam mo naman yan. Aito na, meron pa sa tayong amin, Ako, hindi ko na, senador na ganyan. hindi ko na kabisado yun dyan. Kasi kilala na sila, Mig Subiri na po kilala ko. Mig Subiri na, kasama ko. Ang pambansang budget, totoo naman yun dyan Yan ang tatakip sa pangangailangan, sa lahat ng dapat nating gawin ang mga yan siya para serbisyuhin, proteksyonan, ipaglaban ang kapakanan ng lahat ng mamamayang Pilipino. Kaya natin inilatag ang budget na yan. Yan ang makasasapat para tugunin ang pangangailangan. Opo. Kabuhayan, lahat ng interes na may kinalaman sa ikabubuhay o pangkabuhayan, pamumuhay ng isang Pilipino, dito nakabase. So sabi, kailangan natin talagang pag-usapang mabuti. Ang problema dyan, ito yung tanong, Nelson, hindi mo ba naisip? Nandun ka naman eh. Part Di po ka siya ng BICAM. nakipaglaban. Oo nga po. Kasi dyan kung ako nandun,
Oo. Magkagulo na kami kung magkakagulo. Hindi ako papayag na mapuporma yun at ang magiging papel ko lang hindi ako pumirma. Nang dahil hindi ako pumirma, okay na sa akin? Hindi. Kasi nakita ko sino yung pumirma eh. Opo. Out of 17 senators, 7 ang pumirma, yung 10 hindi pumirma. Ibig ba sabihin kung hindi ka pumirma, nakipaglabang ka? Paano dapat ginawa? Dapat hindi sila pumayag na matapos. Yun lang sumulat ako. Asan ka ako yung papeles na hindi ako papayag na matatapos ang anong ito nang hindi nyo ako binibigyan. Manggugulo po ako. Kung kinakailangan magtawag ako ng press con. Bakit po ang nangyayaring palagi? Ay, nangyari na sa akin ito, Nelson. At alam ko, ganyan ang palagi nangyayari. Kailangan malaman ng ating mga kababayan ito, Jen. Opo. Pagkaraniwan, pagkatapos ng SONA ng Pangulo, nangyayari naman yan July eh. Totoo po. No? Siguro mga ilang linggo, depende kung gaano kabilis na nagawa yung NEP. Ito yung National Expenditure Program. Isusumiti ka agad dyan. Palagay mo na after 1 month. So July halimbawa, nagsalita ang Pangulo. After 2 weeks halimbawa, isinabmit ang NEP. Mula sa pagkakasubmit ng NEP na yun, Jen, pagtatalunan na yun, magsisimula yung budget briefing, ito na yung committee. Pagkatapos na mahimay sa mga committee, matagal din ito. Ito ngayon ay pupunta sa plenary debates. Opo. 2 kapulungan ang gagawa nito, simultaneous ito. Sa mga tweet, sa loob ng 4 na buwan, pagtatalunan ang nilalaman ng NEP na to at dito mapoporma, dito ma-exercise yung sinasabi nating power of the purse. Yes po. Kung Tama. paano ilalatag talaga. Pangkaraniwan na ang ating layunin ay maisalba, maproteksyonan, maipagpauna yung interes ng bawat isang mamamayang Pilipino. Bakit pagdating na nung BICAM, Jen? Ayan na. Bakit 2 tao na lang ang mag-uusap at pagkatapos mag-iiba ang forma? Kagaya nga na sinasabi nitong mga sumulat ng Luwakan Manifesto, paanong nangyari? Wala namang akap, bigla na lang dahil sa pag-uusap ng 2 tao. Nagkaroon. Ibig ba sabihin, yung ginawa naming pinagsikapan namin na pag-uusap sa loob ng 4 na buwan, 300 sa Kamara. 300 sa Kamara, 24 sa doon. Senado. Katapos-tapusan, 2 BICAM meetings, 2 tao lang nag-usap para palitan lahat ang nakasulat doon. Nabaliwala. Ito yung dapat maintindihan ng mga kababayan natin. Kaya sinasabi ko, tama lang na tumayo si Senator Ramy. Kaya lang, bakit? Hanggang doon lang ba? Kung kailan tapos na. Di ba? Nagawa na. Hanggang doon lang ba, sasabihin mo ngayon na, may himala. Sino ba itong mga VIP? Pero ako, bago pa dumating doon, sasabihin ko, magkakagulo tayo pag hindi nyo binan. Isipin mo, naghanap pa siya ng naghanap pa siya ng CCTV para malaman niya kung sino ba yung nag-attend. Kasi sa akin palagay ka niya, the BICAM report was ratified viva voce. Ibig sabihin, ano lang. Salitaan lang po. Ay, who are in favor, say aye. Who are in favor, say Walang pirmahan. nay. Gusto niya makita kung sino yung physically present doon sa plenary. Hindi rin doon siya binigyan. Ang sabi raw nung namamahala ng CCTV, Madam Senator, because of the provisions of the privacy law, hindi ako papayag sa ganyang klaseng pangangatwiran, Jen. Maniwala ka sa akin. Naman. Hindi nila na i-provide pala yung kopya ng CCTV kung sino-sino. Binabanggit pa niya ganito. Sabi pa niya, hindi ba parte ng ating custom and tradition na kapag kayang nilabas na yung nilabas na yung BICAM report na yan, pipirmahan natin lahat yan, miski na yung bawat pahina. Opo. Kasi pinirmahan lang nila kanya yung signature page, yung kaduluduluhan. Pero yung kasano po sa gilid, yung mga marginal spaces, pumipirma po yan. Yan po yung customary natin. Yun ang tradisyon natin. Bakit hindi po natupad yan? Okay, kung ako yun. Ba't nga hindi ka nang gulo? Kasi kung ako yan, kung ako ang nandyan, magkakagulo na po tayo talaga. Maniwala kayo sa akin. Hindi ako papayag. Hindi lalabas yan. Kinakailangan, kung ako, maggagawa ako ng press con. Para lang pigilan ko. Ngayon, ang ibig kong mayari rito, dahil sa tinitingnan ko, mali itong nangyaring ito. Maring ibito ng Pangulo yung hindi, yung... Naingbito. Yung mga kinu-question na binawasan, yung mga idinagdagan na ito, maring ibito talaga yan. At karapatan ng Pangulo yun.
paano itong mga binawasan o kaya yung tinanggalan? Kaya nung nag-privilege speech siya, hinahanap ko doon sa parte na kanyang privilege speech. Dapat sana sinabi niya, kasi binabanggit niya yung Pangulong Bongbong. Kaya nga, kinausap ko na po ang aking kapatid, ang ating Pangulo. Kaya lang po, nagpapatulong na ako sa inyo ngayon, sabi niya sa mga colleagues niya. Idagdag ko na po yung boses, idagdag nyo na po yung boses para marinig po ng ating Pangulo ang sumamo ng nating lahat. Hindi ba? Opo, oo. Ako hinahanap ko, kung ako, sasabihin ko sa kanya, Mr. President, pwede ba tumawag ka ng special session? Meron pang panahon eh. Halimbawa, December 26 o hanggang 27, ibalik po ninyo yung nawala po sa PhilHealth. Pwede pa ba ipatawagin ko ng Pangulo? Oo naman. Yung bycam. Ay, May power. Nakaresist na po kung di ba? Hindi nga, ibalik nga na para para tinanggal mo yung tinanggal mo yung PhilHealth eh. Bakit mo tatanggalin ang PhilHealth? Opo. Kasi yung subsidy ng GAA, doon yun ang tatanggalin. Dahil nga meron na raw... Mga reserve fund po, sobra-sobrang pondo. Hindi reserve fund ang tawag nila eh. Unused. Unused 600 billion. Hindi unused yung reserve yun eh. Ayun. Nasa batas yun, kinakailangan meron siyang reserve fund na katumbas ng 2 taon. 2 taon na kanyang operational program. Para hindi bumagsak, magkulap. Kasi meron ka pang actuarian dyan na dapat gamitin kasi yung member ko-cover mo eh. Yun nga, Opo. yun nga. Meron kang insurance contract sa mga member mo eh. Tama. Na kapag ka kinailangan i-call ng members yun, dapat meron kang pambayad. Kaya nga nasa batas yun 2 years eh. Tama. Ayun. Ngayon, hindi mo po pwedeng galawin yun dyan. Ayun. Kaya kailangan yung subsidy. Nandun lagi. Nandun. Saan mo kukunin yung paano yung sinasabi ng batas na merong nai-earmark mula sa alcohol at saka dun sa beverages? Oo. Para sa kanila. Alcohol and beverages 100%. Doon sa tobacco 85%. Opo. Nung kita doon Sa sa 85%, Sa taxes. alisin mo lang yung 15% dahil may share yung farmer sa tobacco, ibabalik mo yon, ibibigay mo sa PhilHealth. Opo. Pag hindi mo nilagyan ng GAA portion yun, paano yung na-earmark sa batas na automatic na napupunta sa PhilHealth? Paano ngayon yun? Ibig mo sabihin, yun ang gagaling sa tobacco, nanggagaling sa beverage at saka sa alcohol, hindi mo na ibibigay? Nakalagay sa batas yun. lalabag. Lalabag sa batas. Pero yun ata ko, parang given na ata yun eh. Yung mga Kaya nga, syntaxes, saan mo ilalagay? Kung aalisin mo yung GAA, doon mo kukunin eh. Isasama mo doon yun eh. Yun ang enabling. Kasi parang ang punto ata nila doon kung hindi man nagbigyan ng subsidiya, ang tao tuloy pa rin ang contribution, tuloy pa rin po ang pagkuha doon sa syntaxes. Oo nga, kailangan mong palakihin nga yun eh. Kasi 2 years nga yung katapat nun eh. Opo. Kung halimbawa sumobra yun, nakalagay din sa batas eh. Kung halimbawa sumobra na yun, dagdagan mo yung coverage ng member. Yun. Taasan mo. Doon mo ilagay. O kaya, ibalik mo yung... O kaya, Babaan mo yung kanyang babaan mo contribution. yung kanyang contribution. Nakalagay sa Yun. batas eh. Nakalagay sa batas talaga yun. Ayun nga pala. Ngayon pala Kaya dapat ginawa. ang aking problema rito, ang concern ko rito, paano maayos yun? Hindi maayos sa simpleng bito lang. Mabibito mo yung mga wala rito talaga, tanggalin mo dahil kasobrahan yun. Nandun yung nga sinasabing BIP. Various infrastructure projects. Kung bakit yun palagi doon nilalagay ang karamihan ng pondo. Sabi nga natin dito, hindi ba nakatarget yung pangangailangan, yung interes ng bawat mamamayang Pilipino? Ba't binawasan mo yung mga agencies na palaging doon lang nakatutok? Lalong-lalo na yung mga marginalized. Dapat targeted yan, Kong. Tukoy mo dapat yan, Kong. Kaya dapat. Sana nakikinig ang Malacanang dyan. Meron naman siguro nakikinig.